pauwi na sana sila ay bigla na lamang sumabog ang sasakyan ni Diego na tamaan sa pagsabog sina Samuel at Diego nito. Sobrang nagulat naman sina Roldan, Pastor at Valentino sa pangyayari at nag-alala din sila ng gusto sa kalagayan ni Diego. Isinugod kagad sa ospital sina Samuel at Diego at pareho silang dalawa nasa kritikal ang kanilang mga buhay. Nakita naman nila Matias at Abel sa balita ang nangyari kay Diego. Tumawag kagad si Matias kay Abel upang tanungin ito kung siya ba ang may gawa. Ang sagot ni Abel na hindi siya ang may gawa. At bakit naman niya gagawin iyon? At baka siya. Ang sabi ni Matias, mas lalong hindi siya. Ang sabi ni Abel, sigurado siya si Jacob ang may gawa nito. Nangangamba naman si Matias dahil siguradong madadamay sila. Kumukontra sila kay Diego. Malamang kasama sila mapagbibintangan. Ang sabi ni Abel, kaya naghahanda na siya rito dahil baka biglang may sumugod at pahamak talaga ito si Jacob sa kanila. Ibinalita kagad ng bata ni Johnny ang nangyari kay Diego at nagtataka naman si Johnny kung bakit magkasama ang kanyang ama at si Samuel. Habang si Enzo nahihirapan siyang i-process ang mga pangyayari na ganon-ganon na lang ba yun aalis ang kanyang ama sa sindikato. Magbabagong buhay ito. Tapos yung mga taong naapektuhan, anong gagawin ng kanyang ama? Parang walang nangyari. Sinabihan ni Arisa si Enzo sa totoo lang, galit siya kay Roldan. Hindi niya ito kayang patawarin sa ginawa niya sa kanyang pamilya, pati sa nangyari kay Rainier. Pero kung nagtatry magbago si Roldan, maybe it's a start. Para kahit papaano, mapatawad niya ito. Pwede siyang magalit habang buhay kay Roldan. Hindi niya ito kailangan mahalin. Pero siya, tatay niya si Roldan. Pwede niya itong mahalin at hindi pwede habang buhay siya magagalit nito. Mga ilang sandali nagmamadaling lumabas si Lolita sa bahay. Kaya nagtanong si Arisa kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Lolita na sa ospital si Samuel. Nasaktan ito nung may sumabog na kotse. Kaya nagmamadali na sila nito na pumunta sa ospital. Gayon pa man, nagkasalubong naman sina Johnny at Leah sa ospital. Nagtanong si Johnny kay Leah pupuntahan ba niya si General. Nasa room 308 ito. Ang sagot ni Leah, alam niya at napuntahan ba niya ito. Kumusta na ang lagay na kanyang ama? Ang sabi ni Johnny hindi pa niya ito napuntahan. Pero mukhang okay na si Diego. Ligtas na ito. Nagtanong si Leah kay Johnny kung ano ba ang nangyari. Ang sagot ni Johnny, may nagplanta ng bomba sa kotse ni Diego. Hindi pa konfirmado. Pero sa kanila muna ito. Mukhang assassination attempt. Nagtanong ulit si Leah kung sino ang gagawa nito. Ang sagot ni Johnny, iniimbestigahan pa nila ito. Pero sa dami ng kriminal na may galit kay Diego, mahaba ang listahan ng suspect. At may nagligtas sa kanya, yung scammer, si Samuel Trinidad. Nakakatawa nga yung scam buster, iniligtas ng scammer. May alam ba siya kung bakit magkakilala ang dalawa? Sinabi naman ni Leah na siyang ina ng anak ni Samuel, anak niya si King. Natatawa naman si Johnny dahil pareho pala sila ni Diego na may anak rin sa labas. Ang gulo na kanilang pamilya. Sinabihan ni Leah si Johnny, welcome to the family, brother. Pinagalitan naman nila Pastor at Valentino si Roldan sa ginawa ni Jacob. Paano kung natuluyan silang lahat? Kaya tinawagan ni Roldan ang kanyang kapatid, ngunit hindi ito sumagot. Sinabihan ni Pastor si Roldan, basta ang role nila, kahit anong gulo, kahit anong away sa Bakunawa, walang galawan ng pamilya. Umalis na din sina Pastor at Valentino. Kaya tinawagan ulit ni Roldan si Jacob at sumagot na nga ito si Jacob. Galit na sinabihan ni Roldan ang kanyang kapatid kung ano na naman ang kanyang ginawa. Nagtanong si Jacob kung ano ang kanyang ginawa. Ang sagot ni Roldan, sumabog yung kotse ni Tanda. Pati siya muntik madali. Nagtanong ulit si Jacob sa kanyang kuya kung bakit kasama niya si Tanda. Ang sagot ni Roldan na pinoprotektahan niya ito. Bakit naman niya ginawa iyon? Tinatanggi naman ni Jacob na wala siyang kinalaman at wala siyang ginagawa. Sinabihan ni Roldan si Jacob, hindi niya alam kung nagising na si Tanda. Kung ako sa kanya, magtago na siya. Dahil kapag nagising si Tanda, walang ibang pagbibintangan kundi siya. Ligtas na si Samuel sa bingit ng kamatayan at pumunta si Leah sa kanyang kwarto upang magpasalamat sa pagligtas niya sa kanyang ama. Pero hindi pa rin magbabago ang kanyang isip. Kukunin pa rin niya si King. Habang ang ama ni Kevin, nag-alala na nga ito ng husto sa kalagayan ng kanyang anak dahil hindi na ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Nagtataka naman si Jacob kung sinong may gawa nito kay Tanda at naghihinala na nga siya na si Samuel ang gagawa nito kay Tanda. Si Samuel kayang may gawa nito? Yan ang ating abangan sa Sins of the Father.